once again, welcome sa ating Sunday worship service. Lingguhan natin pagpapatayan sa Diyos through His Word. At sa umaga ito ay muli natin makapiling ang ating Panginoon sa pamagitan po ng ating pagpupulay-pulay sa kanyang mga salita na siyang buhay natin na nagtitiwala sa Diyos sa pangalan po natin ng Yesu Cristo. Bago tayo magsimula ng ating pagpupulay-pulay sa kanyang mga salita, manalangin po na tayo. Purihin ka, Panginoon, amang banal sa mga Panginoon sa lahat. Kami po ay muling naririto sa iyong banal na harapan upang sa pamagitan ng iyong salita o Diyos ay makakain kami ng mga pagkain spiritual. Panginoon, sumasampalataya kami sa liwanag po ng iyong salita na iniwan sa amin. Ang tao ay pinabubuhay sa pinakailangan ng Diyos sa bawat salita na pagkukulang sa iyong banal na tubig. Kaya, Ama, bilang iyong mga anak, patuloy kami nagsusumamo sa iyo. Tulungan mo kami, tulungan mo ang iglesyang ito for us to survive, Lord, sa mga iba't ibang panganib na aming kaharapin sa buhay na ito. Marami kaming kaharapin na kalaban, Panginoon. And as Saint Paul has said, we are not battling against flesh and blood, but we are battling against principalities and powers in the air. Kaya wala kong ibang makakapag-bigay ng tagumpay laban sa mga ito maliban sa iyo. Kaya umaasa kami, Ama, na sa Pilipina, tulungan mo po ang iyong mga anak. Hindi lamang sa loob na iglesia ito na aming kinahanggan sa ang iyong lingkod ay lumatayong overseer at tagapangasiwa sa iglesia. Lord, kayo po ang talagang inaasahan namin siyang magbibigay sa amin ng tagumpay. Kaya muli, tinataas ko po sa iyo ang iglesia ito. Tulungan mo kami, Panginoon, at tingnan ang aming mga kahinaan. Dahil sa mga kahinaan, patuloy kami na gawa ng kapagay. Alam namin hindi mo ikaw lulubos. Lawakan mo pa ang aming pag-unawa. Sumasampalataya kami naman, Thou art the God that is full of mercy. At ang pag-ibig mo sa iyong iglesia ay everlasting. Kaya, Panginoon, sa mga lalagigit sa mga ganitong mga kalagayan ng iyong iglesia, we are here to appeal. Gusto namin i-apila para sa kapakanan ng lahat. Nawa, Panginoon, sa ganitong mga pangyayari sa buhay ng iyong mga anak, kailangan namin ang iyong lakas for us to survive. Kahabagan mo kami, Panginoon, tulungan mo kami. Madama mo sa amin naman na hindi ka malayo sa amin. Sa palataya kami naman na Thou art the pillar, the foundation of the truth. Kaya ang iyong awa at habag, ang tulong mo, ang lakas mo, ang maging lakas namin ng Diyos, ang buhay mo, ang maging buhay namin. At sa iyo nakasalig ang lahat ng aming mga buhay habang kami naghihintay, habang kami nabubuhay sa mundo ito at hinihintay ang kaganapan po ng iyong mga pangako. Alam namin, Ama, na lahat ng ito ay matutupad sa araw na itinakdang mo. Kayo ang may hawak ng iyong timetable. Hindi mo man ipinapaalam sa amin kung kailan, Panginoon, pero pinaghahanda mo kami at pinagbabantay mo kami sa mga kaganapan sa mundo namin. And we believe, Lord, na itong mga kaganapan ito ay isa sa mga signs. Ang araw na iyong pagbabalik ay malapit na itong kapatid. Malapit na itong maganay. Kaya, Panginoon, kami itinataas
po kasama ng ating mga kapatid sa iyong mga kamay ng iglesia nito. Ingapin mo ang bawat isa sa amin. Tugunin mo ang pangailangan ng bawat isa, O Diyos. Hindi lamang yung pangailangan namin sa laman, sa mga pagkain na ilalagay namin sa aming mga tiyan. Kundi sa lahat, Panginoon, sa mga pagkain espiritualis na magpapatatag sa aming pananampalataya. Paging ang mga pagsubok, tagumpay ang lagi namin inaasahan nila sa Diyos. Kaya mahayaan niyo po na ang mga mensahe o yung mga salita mo na mahayag sa aming kaligtaan sa umagang ito ay magsilbi kong paalala sa aming lahat. Iba sa assurance doon sa kaligtasan naman ay binigay niyo po sa amin. Ang kaligtasan ito ay magkaroon ng kaganapan sa araw na tutuparin mo na ang iyong mga pangako. Kaya we're looking forward na bagamat nasa amin na ang kaligtasan ito. Gusto namin maging magsilbing halimbawa sa lahat ng mga taong nagpamasid sa amin para sa pamagitan ng aming pamumuhay ay makahikayat pa kami ng mga kaluluwa para lumapit sa iyo, magsisi sa kanilang mga pagkakasala at makamtan ang buhay na totoo sa piling mo. Yes, Lord, continue to use us, Lord, for your glory. Gamitin mo ang iglesia nito to preach the good news ng buong katotohanan, Panginoon, buong katapatan hanggang sa kawakasan po ng aming buhay. Kaya ano po, Ama, na sa aming mga sarili ay mag-glorify ka, makita ang kanilingan ng iyong mukha sa bawat isa sa amin upang magsilbi kami ng asin at ilaw ng salita, Panginoon. Saan naman kami dadalhin hanggang saan ang lugar kami makakarating, Panginoon, habang kami narito. Kalooban niyo po ang siyang nasusunod. At loobin mo nawa, Ama, that we will shine like stars in heaven. Pagdating ng takdang panahon as you have promised, day niya sa kanyang mga iniwang mensahe na nagmumula sa Diyos. Humihin ka, Panginoon, sa umagang ito, hallelujah. Nawa, lubihin po na matapos na po, mawala na ng visa, ang hatid na tibo ng virus na ito sa sangkatauhan. Hindi lang sa aming bansa, Panginoon, kundi sa buong mundo, upang makapagpatuloy ang iyong mga manggagawa sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Habang hindi pa natatapos sa mga lahat, Panginoon. We surely know that the end shall come. Ito'y ayon ko sa iyong iniwang salita sa akin. Yes, Lord, dumating ka na nawa. At datnan mo nawa ang iglesia nito namin kinalalagyan. Patuloy na nang naawakan sa iyong salita. I-bless mo kami, Panginoon. I-bless mo kami na. Samahan mo kami lagi na yung banal na Espiritu. Hayaan niyo po, Ama, sa sandali na kami po ay nalulungkot. I-comfort mo kami, Panginoon. Sa mga sandali na kailangan namin at karunungan mula sa iyo, Lord. Malaya naman na ito'y dumadong sa bawat masasabi. Give us the courage, Lord, to preach what is true. Kung ano man yung totoo, kaya anong gamitin mo kami na magpahayag nito po ito para sa kapakanan ng mga. We believe that only the truth can set us free. And if you set us free, Lord Jesus Christ, we are free indeed. Yes, we believe. Maraming salamat po, Ama, pinagkatiwala namin sa iyo at gawain ito. Namin alam, Ama, kung hanggang kailan manatili kaming ganito. But we are looking forward, Lord, ang fellowshipping, pagsama-sama ng mga kapatiran upang magpalakasan na physically ay muling magaganap sa bawat isa sa amin. Sapagkat alam namin, Ama, kasiyahan po lang yung mga anak na magkakasama sa amin, nagkakaisa. Ito lang ang buhay, Panginoon, na napaka sarap damin ang kaligayahang tulog nito.
tulad ng Pilusipe, sa lahat ng mga anak mo na totoong nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo sa buhay. Ito ang aming buhay, Panginoon. Dito mo kami dinala. At alam namin, Panginoon, kung napakaganda na layunin mo sa bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat po, Ama, sa pag-ibig mo, sa kabila ng aming mga karumihan, sa kabila ng aming mga kakulangan. Patuloy mo kaming minahal, patuloy mo kaming pinahalagahan. Hindi mo kami pinagkukulang sa aming mga kailangan sa araw-araw. At nagiging daluyan pa kami para sa pangailangan ng iba. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming gamitin. Patuloy mo kaming ilagay sa unahan, Panginoon, para sa mga mananampay. Upang sa aming paglalakbay na ito, makamta namin ang totoo ng buhay na nagtutulong sa iyo. Maraming salamat po, Ama, pulihin ka sa umaga ito. Hallelujah. Walaking ka, Panginoon, sumasamba kami sa iyo. We give you back all the glory, praise and honor, Lord God. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Pulihin ka, Panginoon, at muli sa umaga ito at patuloy nawa na mangusap ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin at ang kaligtasan ng ating pong tinanggap at nawa maintindihan kung ano talaga yung kahulugan nito sa bawat buhay natin lahat. Sapagkat alam ko hanggang ngayon maraming nalilito. Mayroong nagsasabi na ang kaligtasan ay hindi bigay bawi. Maraming nagsasabi na ang kaligtasan ay absolute from the beginning to end. Lahat naman na ito ay totoo, mga kapatid. Subalit, alalahanin natin na ang buhay pananampalataya ay isang paglalakbay sa mundo ito. Ang buhay pananampalataya, ang buhay ng mga anak ng Diyos ay parang kasaysayan na noong unang panahon, sa panahon nila Moses. Pinalaya sila muna sa pagkakaalipin sa Egypt under doon sa pamamahala ni Pharaoh. Pero habang sila naglalakbay sa ilang, napakarami nilang sinusuong na pangalan, which they need God to protect them. Ganun din sa atin ngayon. Binigyan tayo ng kalayaan kung tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo. Binigyan na tayo ng assurance. Ang sabi nga niya, lahat ng sumampalataya sa Kanya, hindi niya hayaan mapapagpagpus magkaroon ng buhay na wala hanggan. Nandoon na kaagad yung kaligtasan. Iniligtas niya tayo mula sa pagkakalipin sa kasalanan, just like Moses and all the Israelites during their time, na ang kalayaan nila kay Pharaoh, hindi po nangahulugan na wala na silang gagawin. Unang hakbang pa lang, pero yung kalayaan nandun na. Binigyan na sila ng assurance na ating Panginoon Diyos. Pero naturalisa po sa mga tao talaga na habang naglalakbay, may mga panganib at sometimes nagre-reklamo po tayo. Kaya ang sabi nga ni Apostol Pablo, once na naunawaan niyo yan, work out your salvation, your own salvation without murmuring and grumbling. Huwag na kayo pagtanong-tanong, huwag na kayo magsisiyan pa sa isa't isa. Magkaroon tayo ng pusong marunong. Kaya yung topic natin ng nakaraan na hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas, kundi tayo ay gumagawa ng mabuti sapagkat tayo iniligtas na ng Diyos o tayo ligtas na. Pero unang hakbang pa lang ito, unang hakbang. Ang kaligtasan po na ibinigay sa atin ay mula doon sa pagiging alipin muna ng sin. Just like doon sa kalayaan po ng mga Israelitas mula sa pamamahala po o sa pang-aalipin ni Pharaoh. Pero habang tayo naglalakbay,
yung proteksyon ng Diyos ay patuloy na sumasa atin. Kaya nga, yung patuloy tayong iniligtas ng Diyos. Just what happened also doon sa mga Israelitas na patuloy silang iniligtas ng Diyos. Pagamat maraming pangalan na kanilang sinusuong, patuloy silang iniligtas ng Diyos. Hindi nagkulang ang Panginoon sa kanila. Pagamat maraming mga pagkukulang ang mga Israelitas noon, pero ang Diyos hindi nagkulang sa kanila. Kaya yung kaligtasan nandyan, patuloy itong nagmamanifest sa buhay nila. At ganoon din sa buhay natin. May mga failures man tayo, may mga bagay na hindi natin para bang nagiging kahinaan natin, pero ang Diyos ang laging nagbibigay sa atin ng lakas. Siya yung nangako sa atin na hindi na tayo iiwan. Yes, we believe. Naniniwala tayo na hindi kailangan tayo talaga iniiwan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 6, simula sa verse 1, tingnan niyo po yung pagkakalahad ni Apostol Pablo. Sabi niya dito, we then, as workers together with Him, who plead with you not to receive the grace of God in vain, bilang kamanggagawa doon sa nagligtas sa atin, huwag natin tanggapin ang biyayang ito, yung grace na ito, na walang katotohanan. Sapagkat, ang sabi niya, for He says, in an acceptable time, I have heard you, and in the day of salvation, I have helped you. Alalahanin niyo na sa panahon na kailangan niyo ang aking tulong, kailangan niyo ang aking kalinga, pinakinggan ko kayo. At sa araw ng pagliligtas, iniligtas ko kayo, sabi ng ating Panginoon. Now, sabi dito ni Apostol Pablo, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Sa panahon na tinanggap mo siya, sa panahon na ibinigay niya sa iyo ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako, you accepted it. That is the day of your salvation. The beginning of the salvation that we are hoping for. Ang katuparan nito, ang real na adoption, sabi nga sa Romas, and not only that, but we also who have the first fruits of the Spirit, tayo yung mga pangunahing bunga ng Espiritu, even we ourselves grown, pagkamat tayo po ay talagang humihibik, nasasaktan, dumadaing, within ourselves, eagerly waiting for the adoption. Habang tayo ay matiyagang nag-aantay ng pag-adopt sa atin, the redemption of our body. Ito yung magiging future state ng ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos, the redemption of our body. At ito rin po ang pahayag ni Apostol Juan sa 1 John chapter 3. Ito yung magiging future. Kaya nga tayo ay nagpapatuloy. We are doing good, doing the righteousness of God, para yung ganitong kaganapan ng buhay natin in the future ay talagang mapasa atin. Pero yung salvation, nasa atin na. Don't get me wrong, mga kapatid. Yung salvation, inassume niya sa atin ng Panginoon Diyos. But habang tayo ay naglalakbay sa buhay na ito, we have to fight for it. We have to fight a good fight of faith in the Lord Jesus Christ. Kaya sabi po sa John, kaya hindi tayo nagtatrabaho, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas na sa atin na yung kaligtasan. But we are doing good because this is the thing that God asked us to do. Ito po yung kanyang pakiusap sa atin. Sabi niya dito, behold, what manner of love. Alalahanin niyo mga kapatid, what manner of love. Anong klaseng pag-ibig ang ibinigay ng ating Ama sa atin? What manner of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. Tinawag tayong mga anak ng Diyos. Therefore,
Now, the world does not know us. Hindi man tayo kilala ng mundong ito, hindi man tayo naiintindihan ng mundong ito. Ang kadahilanan na hindi nila kasi nakikilala ang ating Diyos ng totoo. Pero kung kilalanin lang nila ang ating Diyos, magkakasama-sama tayo. Magkakaisa tayo sa isang layunin. Pero kung bakit hindi tayo nagkakaisa, hindi tayo nagkakasama-sama sapagkat mayroong mga bagay na hindi natin naintindihan. Kaya sabi dito, Beloved, mga minamahal ko, now we are children of God, ngayong tayo mga anak na ng Diyos, and it has not yet been revealed, hindi pa man nahayag, what we shall be, kung ano talaga yung magiging kalagayan natin in the future. But we know that when He is revealed, kapag pero naniwala tayo na kapag nahayag ng muli ang ating Panginoon Kristo, we shall be like Him, magiging katulad tayo niya, for we shall see Him as He is. Naniniwala tayo, bagamat hindi pa natin nakakamtan yung fulfillment ng salvation doon sa Kanyang kaharian, ay naniniwala tayo na totoo lahat ito sapagkat makikita natin siya ng mukhaan. At pagdating sa verse 3, ang sabi doon, ang pakiusap, and everyone who has this hope, kung talagang ganito ang inaasahan mo, kung ganito din lang ang nakikita kung magiging kalagayan mo in the future, kung naniniwala ka at ito ang dali mong pag-asa para magkaroon ng totoong buhay na wala na pong hangganan, anong gagawin mo? Ang sabi po dito, He will purify Himself. Kung sabi dito, and everyone who has this hope in Him, kung lahat ng mga anak ng Diyos ay mayroong ganitong pag-asa, na tanging sa Kanya lamang natin makakamtan. Anong gagawin? Purifies Himself just as He is pure. At yung mga purification na yan na sinasabi, ito yung mga mabubuting gawa. Masasabi natin parang absolute. Pero may mga panahon ng reckoning. Malimit ang sinasabi nga ng ating Presidente, there will be a time of reckoning. May mga panahon na dapat natin ipagsusulit, aalamin ang lahat ng bagay, what is due for us. And we cannot fool God. Hindi natin pwedeng dayain ang ating Panginoon Diyos. Hindi natin pwedeng linlangin ang ating Panginoon. Nakikita niya tayo sa bawat sandali ng ating mga buhay. Kaya nga, as servants of the living God, may mga paalala nga ang Bible mula pa kay John. Sabi nga ni John the Baptist, chapter 3, 7 to 8 ng Matthew. Chapter 3, verse 7 to 8 ng Mateo. Nung mangaral ko si Juan Bautista ng pagsisisi ng mga kasalanan, dahil lahat ng tao nga ay nagkasala at kailangan pagsisihan ito para mapatawad tayo ng ating Panginoong Diyos. Maging ang mga Iskriba at Pariseo ay nagpumila para magpabautismo kay Juan, proving na sila po ay nagsisisik at gusto nilang makamtan ang kapatawaran ng Diyos. Remember, na yung kanilang ginagawa ay para makita at maligtas din yung kanilang sarili doon sa darating na kapahamakan ayon sa galit ng Panginoon Diyos doon sa mga taong ayaw tumanggap sa kanyang biyaya na inilaan sa lahat ng mga sumasampalataya. Kaya nung makita ito ni St. John, pumipila din yung mga Iskriba at mga Pariseo. Ang sabi nga, sino nagbigay sa inyo ng babala? Sino nagbigay sa inyo ng babala para takasan ang nakaambang panganib para sa inyo? Ang pagdating doon babasahin ko lang ha. But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to his baptism, he said to them, "Blood of vipers, kayong mga lahi ng ulupong, who warned you to flee from the wrath to come?" Sino
personal nagsabi sa inyo para takasan yung galit ng Panginoon Diyos na paparating. Therefore, sabi sa verse 8, bear fruits worthy of repentance. Kung talagang nagsisisi kayo, makita nawa sa inyong bunga. Wala namang problema kung lahat ay darating kahit gaano man kadumi ang isang tao, kahit gaano kadami ng kanyang kasalanan. Ang mahalaga na kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, prove it na talagang mahalaga sa iyo ang biyayang ito. Ang sabi ko sa verse 8, therefore bear fruits worthy of repentance. And do not think, huwag mong isipin ang mga lahi kayo ni Abraham. Huwag mong isipin na kayo mga lahi ng Israel. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from the stones. Huwag niyo ipagmalaki yan sapagkat kayang gawin ng Diyos na magkaroon ng mga tagasunod ni Abraham sa pamagitan ng mga bato. O hindi man literal na bato, kundi yung mga bato ang puso, yung mga pusong na talagang matigas, kayang gawin ng ating Panginoon Diyos na malambot, pusong mamon, pusong laman. Kaya makapangyarihan ng ating Panginoon, ang usapan dyan, hindi po pandamihan ng kasalanan. Ang usapan dyan, pagbabago. Paglayo sa mga kasalanan na alam natin hindi tama, alam natin hindi maganda sa harapan ng Diyos, patunayan natin sa pamagitan po ng pagbabago. Kaya ganito rin ang mensahe, o kung ituloy natin ito sa verse 10, may babala eh. Ang hindi daw nagbabago, yung mga parang binabaliwala nila yung biyayang ito ng Panginoon Diyos, patuloy silang gumagawa ng hindi tama, bagamat sila iniligtas na. Nandun na sa kanila yung kaligtasan, napatawad na sila, lumapit sila eh. At ang sabi nga ni Pedro, ni Apostol Pedro, lahat ng lumalapit sa Diyos na bautismuhan sa pangalan ng Panginoon Kristo, lahat ng nagsisisi at nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Kristo, pinatawad na sa kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin, malinis ka na eh. Pero dahil sa katigasan ng ulo mo, bagamat nilinis ka na ng Panginoon, patuloy ka pa rin gumagawa ng mga bagay na alam mong magagalit ang Diyos sa mga ginagawa mong katulad ng ginagawa mo. Kaya anong sabi dun sa verse 10, 3:10 ng Mateo? And even now, the axe is laid to the root of the trees. Sa mga taong tumanggap na ating Panginoon Kristo, nakaamba daw yung palakol. Anong gagawin ng palakol? Kung tayo yung puno, nagiging puno tayo, nagiging buhay tayo ng puno. Pero wala ka namang bunga, hindi mo pinatunayan na mahalaga yung iyong kinakain na salita ng Panginoon sa buhay mo. Hindi ito nagbunga sa puso mo, sa pagkatao mo. Ang palakol daw ay nakaamba sa iyo. Nakahanda rin itong putulin na. Maraming hindi naniwala dito mga kapatid. Sapagkat ang sabi nila, once you are saved, saved ka na forever. Okay yun, kung gano'n naman talaga ang gagawin ng Panginoon Diyos, wala akong tutol doon eh. Mas maganda nga yun eh. Pero may panahon na tayo po ay magsusulit sa harapan ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. This is working out our salvation before God. To present our bodies pure, without spot, without blemish, sa ating pagharap sa Diyos. Kaya sabi dito, therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Nakaamba daw yung palakol, bawat puno, kung tayo ay nilentulan ng puno, nabubuhay tayo sa biyaya ng Panginoon Diyos, pero hindi tayo nagpakita ng pagpapahalaga nito sa pamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa at sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Then, anong sabi ng Biblia? The axe is laid and ready to cut it down. Nakaamba yung palakol at handa itong pumutol sa mga taong hindi po namumuhay at hindi ko magawa. Ganon din ang paalala ni St. Paul. Acts chapter 26 verse 20.
kung sasabihin nyo, hindi naman yan ang totoong mensahe ng ating Panginoon, then it's up to you. Sa mga nakikinig nito, sa mga inabot ng ganitong pangangaral, ganitong kapahayagan, kung hindi ito yung dumarating sa inyong mga kaliwanagan, nasa sa inyo yun eh. Wala pong problema, walang problema. Ikaw ang magdadala ng sarili mong ginagawa. Ikaw ang haharap sa Diyos, bawat isa sa atin ay magsusulit. Huwag mong pahalagahan yung mga bagay na ito, then it's up to you. Kaya sabi ni St. Paul, 26:20, "But declare first to those in Damascus and in Jerusalem, and throughout all the region of Judea, and then to the Gentiles." Ang mensahe kasi ng Panginoon para sa lahat. From the Israelites, to the Israelites, to the Gentiles, walang pinipili. Lahat ay makakatanggap ng biyaya kung ito ay paniniwalaan ng bawat isang inabot ng ganitong kapahayagan. Ano ang kailangan? Maging Diyos ka man, maging Israel, lahi ka, ano ka mang lahi ng Israel, hintil ka man, ano ang panawagan? That they should repent, lahat ay magsisi. Turn to God, talikdan mo yung kasalanan mo, humarap ka sa Diyos, and do works befitting repentance. Ito po yung nakasulat. Talikuran mo, pagsisihan mo yung kasalanan mo, you have to repent. Turn to God, not your back, but you have to face God. Tingnan mo ang Panginoon Diyos, harapin mo ang Panginoon Diyos, and do works. Ano ba yung works na sinasabi? Good works. You have to do good works, befitting na kaakibat o patunay doon sa sinasabi mong pagsisisi. Do good works befitting repentance. Kailangan mong make your proof before God na talagang nagsisisi ka. Kasi kung talagang nagsisisi ka, halimbawa isa ka magnanakaw, kung talagang pinagsisihan mo ang pagiging magnanakaw mo, hindi ka na magnanakaw. Kung talagang pinagsisihan mo na isa kang mamamatay tao, you are a murderer. Once na you repented as a murderer, may huwag ka na pumatay. Ganon din, kung ikaw ay ugaling mo, mapagtanim ka ng sama ng loob sa iyong kapwa, ang daming lumalabas sa bibig mong hindi mga kanais-nais na salita, once na pinagsisihan mo yan, iwan mo nang gawin. At kung paminsan-minsan nagagawa mo pa rin sapagkat naging paglaban yung laman mo sa espiritong sumasayo, pero you have to learn to control yourself. Kailangan po natin supinin yung ating mga sarili. Justifiable, paminsan-minsan nakakagawa ka. Pero kung Diyos ko sa ito mga kapatid, pag-isipan mong maigi, kung ano man yung hindi nakakabuti, ano man yung mga bagay na hindi tama, kasi inasahan ng Diyos sa atin na maging mabuti tayo mga anak. Pakita natin. Gawin natin kung ano yung tama. Mga kahinaan tayo pari-pariho. Yung pagiging magnanakaw, bago mong maalis yung pagiging magnanakaw mo, paminsan-minsan, magnanakaw ka pa din eh. Pero every time you commit, doon sa pagnanakaw na yan, nagkakaroon ka ng bagbag ng damdamin mo, hindi ka na natutuwa. Hindi ka tulad dati na kapag nagnanakaw ka, nagmamalaki ka pa. Pero once na you receive Jesus Christ, kapag nakapagnakaw ka pa rin, hindi ka na natutuwa. Kasi alam mo, hindi na malulugod sa iyo ang Diyos na tumawag sa iyo. Kaya unti-unti naaalis yan. Dapat maalis talaga yan. Sapagkat kung mananatili ka dyan, meron kang kalalagyan. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo, do good works, befitting doon sa sinasabi mong pagsisisi, doon sa repentance na sinasabi. At nagaganap ito habang tayo ay nagbubuhay.
Kaya may mga struggle tayo, bawat isa sa atin, may mga struggle tayo, may mga kanya-kanya tayong mali. May mga kanya-kanya tayo dapat i-overcome sa ating mga sarili. May mga ugali tayo, alam natin hindi tama. Pero huwag natin itong pabayaan, mga kapatid. This is working out our salvation. Hindi tayo nagtatrabaho, hindi natin itong ginagawa dahil hindi pa tayo ligtas. Kaya natin itong ginagawa sapagkat alam natin na may pangako ng ating Panginoong Diyos. Unang-una na iniligtas niya na tayo sa pagiging alipin sa kasalanan. Hindi na tayo alipin sa kasalanan, kaya nababagbag yung ating damdamin na kapag nakagawa tayo ng mali, na siya nawa, sapagkat hindi na tayo alipin dito. Bagamat nakakagawa ka pa din, hindi ka na natutuwa o ulitin mo. Hindi mo na ika natutuwa yung ginagawa mo dati. Pagkamat, nandun pa rin yung struggle, nandun pa rin yung minsan nagagawa mo pa rin. Nakapagsalita ka pa rin ng hindi tama. Pero right there and then, naiisip mo, Panginoon, patawarin mo ako, hindi tama yung sinasabi ko, hindi tama yung naramdaman ko, hindi tama yung naisip ko. Hanggang sa marating nating fullness thereof, sinasabi ko. Kaganapan lahat, kasakdalan ng ating buhay nila. Kaya anong sabi? The axe is laid. Sa lahat na tumanggap sa ating Panginoon Kristo, sa lahat ng kanyang iniligtas. Nasa atin na ba yung kaligtasan? Yes. Pero, merong nakaambang palaro. Kaya alam niyo mga kapatid, yung sinasabi ng ating Panginoon Diyos, kapag dating ng judgment, magbubukod-bukod, pareho niyang alaga yun eh. Mga tupa, pero may mga tupang nag-aastang mga kambing. Ang mga tupa, ito yung patuloy na gumagawa ng mabuti, pero yung mga tupa gumagawa ng mga bagay na hindi tama, sila yung mga kambing. Hindi talaga literal na kambing. Kasi ang parehong inaalagaan ng Diyos tupa. Pero sa mga tupa, may mga nag-uugaling kambing. Kaya sabi doon sa 25 mula sa 41, sinabihan niya yung mga nasa left, yung mga tupa ay pinagbubukod-bukod niya, yung talagang nag-uugaling tupa nasa kanan, pero yung mga nag-uugaling kambing nasa kaliwa. Anong sasabihin niya nung nasa kanan, yung mga tupa talagang gumagawa ng mabuti, nagpakatupa talaga sa harapan ng Diyos, dito kayo pumasok na kayo sa aking kaharian. Yung mga gusto kong ginagawa nyo. Hindi nyo man ito ginagawa sa akin personal, pero habang ginagawa nyo ito sa inyong kapwa-tao, gumagawa kayo ng mabuti sa inyong kapwa, ginagawa nyo rin ito sa akin. Kaya sabi niya, sige, pumasok na kayo sa aking kaharian. Kamtan nyo na ang buhay na wala hanggan. Pero anong sabi doon sa kaliwa? Kayong nasa kaliwa, sabi niya, doon kayo sa naglalagablag na apoy na inihanda ng Diyos para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Bakit po? Pareho silang alaga, pareho silang inilagay na ng Panginoon Diyos, pareho na silang iniligtas. Nasa kanila na yung kaligtasan, pero bakit po hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi nila ginagawa yung tamang dapat gawin bilang mga anak ng Diyos. Mga matitigas ang ulo nila. At huwag sana tayo magiging katulad nila, mga kapatid. Hindi marunong magpapahalaga sa kaligtasan kanilang tinanggap mula sa Diyos. Kaya nung sabi dito kayo sa kaliwa, bakit po? Nagtatanong sila, bakit Panginoon? Kasama ka nga namin eh. Mahilig pa nga kami gamitin ang pangalan mo. Lahat ng ginagawa namin sa pangalan mo. Pero bakit nyo kami ilalagay sa kaliwa? Hindi kayo marunong magpapahalaga sa nais ng Diyos sa buhay ng kanyang anak. Hindi kayo marunong magpapakita ng mabuti sa inyong kapwa. Mga mayayabang kayo, matitigas ang ulo nyo. Hindi kayo marunong tumulong sa inyong kapwa, inintindi nyo lang sarili nyo.
Kung anong nakakasiya lang sa kalooban nyo, yun lang ang ginagawa nyo. Kaya ang sabi niya, dito kayo sa kaliwa, magdurusa kayo ng wala ng hanggan. Purihin ang Panginoon. Kaya ito po yung sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Yung kaligtasan ito na tinanggap natin. Kailan nangyari ito? Nung tayo na-baptize. Nagsimula ito nung tayo manalig sa Kanya. Naniwala tayo sa Kanyang mensahe. Na ang Panginoon ay dumating, nagkatawang tao para tayo ay turuan kung ano ang pagsunod sa Diyos. Namatay siya sa cross para yung sa pamagitan ng Kanyang dugo ay matubos tayo mula sa pagkakaalipin sa kasalanan. At sa Kanyang muling pagkabuhay mag-ulit, meron siyang assurance na iniwan sa atin. Sigurado po yung mga kapatid. At kung paano siyang namatay at nabuhay, ganun din ang mangyayari sa atin. Mayroong buhay na totoo sa piling. Ngayon, tinanggap natin siya. At lahat ng tumanggap, pagsisihan nyo yung mga kasalanan, nagsisi tayo, isinurinder natin yung ating mga sarili. Nagpabautismo tayo sa pangalan niya. Tinanggap natin yung kaligtasan na Kanya yung pinapangako. Pinatawad niya tayo. Nibigis niya tayo. At ibinilang niya tayo doon sa Kanyang mga kawan. You are counted as one of His blessed ones. Kaya idinagdag ka eh. Acts chapter 2 verse 41, idinagdag. After baptism, nabilang yung mga nabautismuhan ng araw na yon at idinagdag sila sa mga mananampalataya. Pero anong naging problema? Habang naglalakbay sila, nagulan ng mga Israelitas, pinalaya na sila mula sa pagkakaalipin sa Pero anong gusto nila? Habang sila naglalakbay, gusto nilang bumalik sa Egypt. Ganon din sa atin. Kasi nandun yung comfort na napipil natin sa paggawa ng kasalanan, sa paggawa ng hindi tama. Pero patuloy na umalalay ang ating Panginoon Diyos. Patuloy siyang nagpapaalala sa atin. Kaya nag-iwan siya ng kanyang mga salita. Anong sabi ni Saint Peter? Add to your faith, idagdag nyo sa inyong pananampalataya. 2 Peter chapter 1, simula sa verse 5. Idagdag nyo sa inyong pananampalataya ang kabutihang loob. Maging mabuti kayo bilang mga anak ng Diyos. Then sa kabutihan nyo, ano ang idagdag nyo? Dagdag na kaalaman, di ba? Kaalaman. Sa pamagitan po ng Bible, madadagdagan yung ating mga kaalaman. Basa ka ng basa ng Biblia. Alamin mo ang lahat pa dapat mong gawin para madagdagan yung kaalaman mo sa paggawa ng mabuti. Kung anong mabuti, nakalugod-lugod sa Diyos. Aalamin mo yan sa pamagitan mo ng Biblia. Sa kaalaman, anong idadagdag? Pagsupil sa sarili. Kasi kung hindi mo kayang supilin ang sarili mo, yung mga kaalaman na yan, alam mong mabuti, hindi mo pa rin magagawa sapagkat hindi mo kaya dahil sa hindi mo sinusupil ang sarili mo. Hindi mo pinapractice. Nasanay ka dun eh. Halimbawa, nasanay kang pagmumura. Paano mo susupilin yan? Bawat umaga, bawat sandali, bawasan mo. Practice. Parang atleta. Hanggang sa tuluyan mawala yan. Ako dati, bawat salita ko may kasamang mura eh. Kasi parang ang feeling natin, pag may kasamang mura, parang sikat ka eh. Nagbibida ka lang, may kasama. Parang ganun ang parang ganun ang dating eh. Nagiging bukang bibig mo. At dahil bukang bibig mo yan, mahirap yan alisin. Tama ba? Pero para maalis yan, you have to practice it. Ganyan ang ibig sabihin ng pagsupil sa sarili. Ang pagsupil ay ano man yung iyong kinahiligan. Para lang sa pagkain yan eh. Bakit tayo tumataba? Nagiging upis. Buti ba kasi nanay?
nagkontrol sa pagkain. Parang ako, di ba? Habang may kinakain-kain na kain. Pero panlupa lang naman to eh. Pero yung mga importante mawala sa atin, yung pagmumura na yan, yung pagtatanim ng sama ng loob sa ating kapwa. Dahil sa sama ng loob, kung anong lumalabas sa ating bibig na hindi natin nakukontrol. Remember that every word that comes from our mouth, pananagutan natin yan. Lahat ng mabuting lumalabas dito, pagbubunga ito ng kaligtasan natin. Pero lahat ng mas masamang lumalabas dito, mag-aani ito na kaparusahan. Kapag hindi natin nakukontrol. Now, nakontrol na. Anong dapat idagdag natin sa pagsubing sa sarili? Magiging matatag, paunti-unti na yung faith mo. Hindi ka na mabawasan yung pag-alala mo sa buhay. Oh. Pagkatapos ng katatagan, nagiging makadiyos ka na. Tama na yung ginagawa mo eh. Di ba? Nagiging matatag ka sa paggawa ng mabuti, sa kabila ng mga kasamaan na tinamo mo, sa paligid mo, naririnig mo, puro mas na mga salita ang pabalik sa'yo, pero nagiging matatag ka, nilalabanan mo yan, hindi ka nakapagsalita ng hindi tama, hindi ka nakakakilos ng hindi tama, nagiging makadiyos ka na. Amen? At kapag nagiging makadiyos ka na, ano na magiging mangyari sa'yo? Dahil meron ka ng pag-ibig mula sa Diyos, nagiging makadiyos ka na, malaya mo nang ipakita sa iyong mga kapatid ang pag-ibig na gusto ng Diyos mula sa iyo, para sa iyong kapwa. Tama ba? Marunong ka nang magpalasakit sa iyong kapwa ng totoo. Meron kasi pagmamalasakit na pinagmamalasakitan mo lang yung mga taong gusto mo. Sa Diyos ba yun? Ang pagmamalasakit, wala kang pinipili. Kahit yung kalaban mo, kahit yung kinainisan ng tao, magagawa mong pagmamalasakitan niya sapagkat natuto ka na umibig sa Diyos. Tama ba mga kapatid? Ngayon, kung meron kang ganyang ugali, anong verse na yan? Sa 8. Verse 7 po. Ang mga katangian ang kailangan ninyo, taglayin at pagyamanin. Okay, ang mga katangian yan, ang kailangan nyong taglayin at pagyamanin para upang ang iyong pagkakilala sa Panginoon Jesucristo ay huwag mawala ng kapuluhan. upang yung iyong pagkakilala sa ating Jesucristo ay huwag mawala ng kapuluhan. Paano kung hindi mo nagawa yan? Ha? Pero iniligtas ka. Amen? Anak ka na ng Diyos. Kasama ka na sa kawan. Pero anong nagiging ugali mo? Nagiging ugali kang kambing. Pero kung naging ugali mo yung ganon, nagiging mabuti kang anak, sabihin ng Diyos, hindi mawawala ng kapuluhan yung pagkatawag sa iyo. Amen? Sa 9. Ang taong wala mga katangian yan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanya. Praise God! Baka nakalimot ka, kapatid. Hindi mo ginagawa yung dapat mong gawin. Baka nakalimot ka na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Naging malinis ka na. Anak ka na. Ligtas ka na. Mula sa pagkakalimin ng kasalanan, mula sa kadiliman, nasa kaliwanagan ka na. Pero bakit hindi nakita sa iyo, hindi makita sa iyo yung liwanag? Pag may mistula ka ngayong bulag, lumalakad ka pa rin sa kadiliman. Tuloy. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang patunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Praise God. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo magitiso. Purihin ang Panginoon. Magiging sigurado yung inyong kaligtasan.
It will make your election sure. Ito yung topic natin. Para magkaroon ng katiyakan, yung pagkatawag sa atin, yung pagkapili sa atin, magiging sigurado na magbunga talaga ito ng buhay para sa atin. 11. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na makapasukin sa walang hanggang kaharian. Praise God! At ganon ang magiging sitwasyon mo kapag ginawa mo yon, maluwag ang pagpasok mo saan? Sa walang hanggang kaharian. Sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon. Panginoon. Tagapagligtas na si Kristo. Praise God. Sana maunawaan natin mga kapatid, ito yung plano ng Diyos sa atin. 12. Kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paalalahanan tungkol dito. Praise God. Alam na natin yan, di ba? Malimit natin yan, binabasa, malimit natin yan na pinag-usapan sa church, pero hindi tayo tumitigil sa pagpapaalala para maging sigurado yung pagkatawag sa atin. Sapagkat ang pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, yung tagumpay na sinasabi, makakamtan lamang ito doon sa mga tinawag, pinili, at hindi po natatapos sa pagtawag, kasi sa pagtawag sa'yo, tinanggap mo, ligtas ka, iniligtas ka ng Diyos, kasama ka na sa kanyang may iniligtas. Then, you will be elected. Nagsimula ka, nagiging maganda yung mga ginagawa mo, nakapagsisi ka. Unti-unti mong ginagampanan yung mga dapat mong gampanan bilang anak ng Diyos. From day 1, simulan ikaw ay nabaptize, hanggang sa kasalukuyan, gumaganap ka, gumagawa ka ng tama, salamat sa Diyos. Pero tapos na ba doon? May kasama pa pong isang salita, mga kapatid. 17 ng pahayag, chapter 17, verse 14. Para tuluyan tayong magtagumpay kasama ang ating Panginoon Kristo laban sa lahat ng mga gawa ng masama. Sino ang mga kasama niya? 7:14. Makikidigma sila sa laban sa kordero, ngunit sila'y matatalo nito. Ang mga kampo ng kasamaan, makipagtigma sa kordero kasama ang kanyang mga binanal. Sapagkat ito ang Panginoon ng mga Panginoon. Matatalo ang kalaban natin. Amen? Sapagkat ang ating kakampi ay ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama niya sa talumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na taga-sunod. Okay? Sino ang kasama niya magtatagumpay? Yun lang ba mga tinawag? Ha? Pagkatapos mong matawag, dapat Pinili. napili ka sapagkat gumagawa ka ng tama, gumagawa ka ng mabuti, hindi para ikaw ay maligtas, kundi gumagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay iniligtas na ng Panginoon Diyos. Pero anong usapan? Tapat at taga-sunod. Manatiling tapat na tagasunod niya hanggang sa wakas ng ating mga buhay. Amen? Kaya walang tigil habang tayo ay nandito sa mundo ito. Tuloy ang trabaho natin sa paggawa ng mabuti, pagpapakita ng kabutihan sa ating kapwa. Huwag natin pag-alandagan ang ating mga sarili na kung ano man yung hindi tama sa ating mga kapatid. Minsan nabubuhay pa rin ito sa ating mga kalooban. Pero patuloy natin i-battle ito. Patuloy natin itong supigin. Hanggang sa tuluyan na itong mawala, makapagpakita na tayo ng totoong pagmamahal, pagpapahalaga sa ating kapwa. Doon na natin na simulan na tuloy-tuloy na ang laban na ito. Manatili tayo tapat sa pag-iligod sa Diyos. Sapagkat dito natin sisigurado yung pagkahirang sa atin, yung pagkapili sa atin, ay sigurado tayo na hahatong ito sa kanyang kaharian. Ang pagpasok doon sa kanyang kaharian. Kaya purihin ang ating Panginoon Diyos, nawa maintindihan natin ito mga kapatid at maintindihan
maintindihan ng lahat ng mga kapatiran sa loob ng iglesia nito. Ito yung pwede nating maipangaral sa mga taong naghahanap ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus, na magsilbi tayong halimbawa para sa kanila hanggang sa magiging ganap ang lahat sa muling pagpalito ng ating Panginoong Hesus. Habang mayroon tayong panahon pa, kaya nga ito yung ating prayer, nawa mawala na, matapos na itong pandemic na ito, makakilos tayo muli, makapaghahayo tayo muli, makapangaral tayo dun sa mga taong nangailangan ng salita ng Panginoong Diyos, salita ng katotohanan na makapagpapalaya sa kanila, at maging sigurado yung kanilang inaasahang kaligtasan o hindi na kaligtasan kundi kaligtasan mula sa apoy ng impyerno at malayang pagpasok sa kaharian ng Panginoon Diyos. Ito rin isang paalala din. Dapat natin maintindihan. Ang kaligtasan natin tinamong sa ngayon mula sa pagkakaalipin sa kasalanan, pinalaya na tayo dyan, niligtas na tayo ng Panginoon dyan. Then, mula sa kapangyarihan ng kadiliman, nasa ilalim na tayo ngayon ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Iniligtas tayo dito. Mula sa kamatayan, yung sting kasi, yung kamatayan, yung sumpa ng kamatayan, wala na. Ang nasa atin na ngayon, yung buhay na ipinapangako ng ating Panginoon. Kaya ang buhay nagsisimula nung tanggapin natin ang ating Diyos Kristo. Ang kaganapan nito, yung fullness nito, yung sinasabi nga ng ating Panginoon na bagamat hindi ay sinasabi pala ni Apostol Juan doon sa chapter 3 ng 1 John, nasabi niya bagamat hindi pa natin natatanggap yung mga pangakong ito, pero inaasahan na natin isang araw talagang mapa sa kamay natin to. At ang lahat ng umaasa dito, sabi niya sa verse 3, kailangan maglinis kagaya ng pagiging malinis ni Kristo. Kaya ito yung battle. Minsan sa atin pa rin yung minsan ang galing natin magsalita eh. Ay, hindi na ako. Kaya minsan sabi natin na parang nagmamalaki pa tayo, yung karunungan na sa akin, walang makakatalo dito. Pero hindi tayo dito na nabubuhay mga kapatid. Nabubuhay tayo sa pagpapakita ng mabubuting gawa sa harapan ng Diyos at sa harapan natin. Kaya nga, maging sigurado lang tayo sa kaligtasan nito mga kapatid. Ulitin ko, iniligtas na tayo ng Panginoon Diyos. Kaya tayo gumagawa ng mabuti para yung kaligtasan mula sa apoy ng impyerno ay matanggap natin. At tayo ay makakapasok doon sa kanyang buhay. Alalahanin nyo, ulitin ko, yung kawan na pinag-isa ng ating Panginoon Diyos. Hudyo ka man, Hintil ka man, nag-iisang kawan tayo. Pinamahalaan tayo ng isang pastor. Walang iba ang ating Panginoon Hesus, ang dakilang pastor natin lahat. Pero ang problema dito, sa loob ng kawan, hindi lahat nagiging ugaling tuma. Merong nag-uugaling kambing. Yung iba nagluwag, yung iba mahilig manakit sa kanilang kapwa, iba't ibang paraan. Lahat ng ito meron po nag-aantay na consequences. At ang masakit dito, pagdating ng judgment, pag pinagbubukod-bukod na, sana wala o nang pagbukod-bukodin na eh. Pinagtiko na nga eh, di ba? Pinag-isa na sa isang kawan. Bakit pagbukod-bukodin na? Sana wag na lang pagbukod-bukodin. Pero ito yung judgment eh. Ito yung plano ng Diyos. Para matiyak niya kung sino talaga, sapagkat sa kaharian niya, walang sino mang may likong pamumuhay ang papasok doon. Kaya ito yung panahon ng testing. Itong buhay natin, from day 1 na tinanggap natin ang kaligtasan ng ating Yesu Kristo, hanggang sa tayo ay pumanaw sa mundo ito. Ito yung testing ng ating pagiging tagapagmana ng kanyang kaharian. Dito po sinusubukan ng Diyos yung ating kalagayan, yung ating pagkatao. Kung mahal ba na talaga natin yung kanyang pangako.
Kaya nga ulitin ko, sana wag nang pagpupulpurin eh. Pinag-isa din nga lang, Israelita, Sintil, pinag-isang tawanay. Meron tayong isang pasto. Pero ang problema nga, pagdating ng judgment, pagbukod-bukurin na yun. Yung totoong tupa sa kanan, yung nag-uubaling kambing sa kaliwa. O kanan, tupa, kaliwa yung kambing. Problema, ang papasok lang sa kanyang garihan, yung mga nasa kanan. Ang nasa kaliwa po ay itatapon niya doon sa naglalagablab na apoy na inihanda sana ng Diyos, hindi po sa mga tao yun. Inihanda yun para kay Lucifer, kay Satanas at sa kanyang mga angel na kasama niya. Pero dahil sa may mga anak ng Diyos talaga na matitigas ang ulo, hindi marunong magpapahalaga sa kanyang mga salita, mahusay lang painitaan lang ng magandang ugali kapag nasa maayos na kalagayan. Pero kapag nandoon na sa panahon ng kapagsubukan, lumalabas na yung totoo, ito ang malaking problema sa iglesia. Nawa, ulitin ko, panalangin natin, lahat na ito ay mapagtagumpayan natin, samasa natin ang totoong buhay, totoo lahat ang ating maranasan sa kanyang karya, totoong kayamanan, totoong kaligayahan, at totoong buhay kung wala nang katapusan. Siya nawa, this is what I am praying for this church, na wala sanang mahulog mula sa kanyang kamay, pagamat narananan dito na taglay pa rin natin yung ating mga dating mga ugali, pero umasa na isang araw makamta natin, marating natin yung totoong pagmumay ng mga totoong Kristiyan. Sabi ni Paul, sabi ni Apostol Pedro, ulitin ko yung ating topic, make your calling and election sure. Tiyakin na natin na yung pagkatawag sa atin, yung pagkapili sa atin, ay talaga siguradong magbunga sa atin ito ang buhay. God bless you mga kapatid, pagandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po sa ating pagtitipong ito at sa pagpapatuloy ng ating pakikipag-unayan sa Diyos. At nawa makarating ito sa inyo natin mga kapatid sa kanilang mga tahanan dahil nandito tayo sa nilalakdaw tayo, wala tayong kalayaan lumabas, wala tayong kalayaan magkakatipon sa fellowshipping, pero tayo nagpapatuloy. Salamat sa inyo mga kapatid, salamat Nanay Clara, salamat Brother Ed, Edison, salamat sa lahat na narito. At patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Subatin ang kanyang biyaya, pag-ibig niya, ang kapayapaan, ang nagmumula sa Kanya, sumagana sa ating mula ngayon at magpakailangan sa pangalan ng ating Jesus Cristo. Amen. Thank you, Lord. Nandang po ay tumayong mga kapatid, manalangin tayo ulit. Praise God. Pagingin ka, Panginoon, salamat po sa umagang ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang pang-apat na linggo na ito sa quarantine period na pinapatupad ng aming pamahalaan. At nakakalungkot, Panginoon, na isipin na marami po ang nagtitis, nagtityaga na huwag lumabas ng bahay. Pero dahil sa mga katigasan ng ulo po ng iba, lalong nagkahawaan po ng sakit, lalong nagiging marami po ang nabiktima po ng COVID-19. Panginoon, tulungan mo ang aming pamahalaan, ang mga nasasakupan, mga kapwa Pilipino, lalo tigit sa mga nakakilala sa iyo, Panginoon, sa mga taong ililigtas mo sa pamagitan ng iyong dugo at ng iyong maging pagkabuhay. Tulungan mo kami maging masunurin naman at mailayo sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Maging halimbawa kami sa
mga tao na ayaw sumunod para magkaroon sila ng makonsensya nawa, mabagbag nawa ang kanilang nadamdamin na matuto rin sila magpasako. So, una sa iyo at sa mga inirektiba ng aming pamahalaan para maiwasan ang tuluyang paglaganap ng sakit na ito. Lord, nasa ilalim po ng iyong kontrol ang lahat. Kaya sa iyo namin sinasama ang Panginoon. Gawin mo nawa na sa kabila ng matigasan ang ulo ng aming mga kapwa, maging sa amin bilang mga mananampalataya. Patawarin niyo po kami at alisan niyo na po ng kapangyarihan ng virus na ito para makapamisala pa ng mga tao. Hayaan niyo po, Ama, na makontain na ito. Ibalik sa normal ang pamumuhay, makapagtrabaho na muli kami sa iyong kasal, makapagbahagi ng iyong mabuting balita upang sa lahat ng mga taong nangailangan ng iyong galingan, ng tulong, maligtasan mula sa iyo, ay makatanggap tulad sa aming pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Panginoon, punasan mo kami ng iyong kapangyarihan, ang aming mga bibig ng makapagsalita ng tama ayon sa katotohanan na tanging sa ikamang nagsimula upang magsilbi ito na paalala sa lahat ng mga tao na hanapin ka sa panahon na matatagpuan ka pa habang hindi pa sarado ang pintuan ng iyong iglesia. Panginoon, gamitin mo kami bilang may instrumento para sa kanila. Hayaan niyo po, Panginoon, sa huling mga araw na ito, sa huling mga panahon ito, namin kinararigyan. Bagamat this is an evil generation, Lord, ito yung panahon na pinagharihan ng masama. Patuloy ikaw ang magliwanag ang iyong mga anak sa gitna ng kadiliman at tinatamasa ng mundong aming kinararigyan. Tulungan mo kami, Ama, kahabagan mo kami lagi, at hayaan mo mag-shine kami, magliwanag kami sa gitna ng kadiliman ng mundo. Humihin ka, Panginoon, humihin kami sa ng iyong awat habag, at patuloy mo kaming kahabagan ng mahabang kami nabubuhay na dumating nawa sa totoong pagkakaunawa ang bawat isa at pamumuhay na ngayon sa iyong katwiran at sa iyong kabanalan habang kami po ay naghihintay sa katuparan po ng iyong mga pangalan. Maraming salamat po, Ama. Once again, bless mo po ang iglesia nito namin kinalagang Lord, the whole members of the Church of the Living God, Jesus Christ Ministry. We believe that you are the pillar and the foundation of the truth. Panginoon, gusto namin sundan ang pangangaral ng iyong mga alagad, ang mga apostoles. At gusto namin maranasan ang mga naranasan nila. Tulungan mo kami lagi, Ama, na makapag-bahagi kami ng buhay namin na magsilbi itong halimbawa para sa mga tao sa aming kapatiran. Upang sama-sama namin tahakin ang daan patungo sa ibarihan at matamo ang tagumpay sa pamagitan ng kalakasan ng nasa Diyos. Yes, Lord, we believe that we can do all things through the strength that you will give us. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka sa umagang ito, kapilain ka, asahan namin ang pagtugon mo sa aming mga panalangin. Asahan namin, Ama, na sa lalong madaling panahon, bagamat may extension pa hanggang May 15, hindi namin alam, Ama, kung abutin pa kami sa ganung mga araw, pero kung sakali man ng Panginoon na taglay pa namin ang buhay pagkatapos nito at makontain ng lahat, patuloy mo na kaming gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Hawak mo kami, Ama, ikaw ang may kapangyarihan na ingatan kami. Kaya muli, O Diyos, pinagkatiwala ko sa iyo ang buong iglesia nito. Hawakan kaming lahat, Panginoon, at huwag mo kaming hayaan mahulog mula sa iyo. Dinadala
Manalangin din ko, Ama namin ito, na may pagsamo sa iyo, may kababaan ko, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Purihin ka, Ama, ngayon at magpakailan pa. Amen.